Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang The Solid Rock ay isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, problema at pagbabago ng mundo, kailangan natin ng isang pundasyon na hindi natitinag at isang sandigan na mananatiling matatag kailanman. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang ating kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay nagiging matatag kapag ito ay nakasentro kay Kristo. Maaaring dumating ang unos ng problema, ang ulan ng kalungkutan at ang hangin ng pagsubok. Ngunit hindi tayo matitinag kung ang ating pananampalataya ay nakatanim sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kapatid, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Naway piliin nating tumayo sa matibay na bato upang tayo ay magkaroon ng lakas, pag-asa at katiyakan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa 1 Korinto Kabanata 13, talatang 3. Ito po ang sinasabi. At kung magkagayon man, maghandog man ako ng lahat ng aking tinatangkilik at ibigay ang aking katawan upang masunog. Ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong pakinabang. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng may kababaang loob at pasasalamat. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong patuloy na paggabay at sa iyong walang hangganang pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makinig, matuto at magpalalim ng aming pananampalataya. Panginoong Hesus, inialay namin sa iyo ang oras na ito. Naway linisin mo ang aming mga puso at isip upang maging bukas kami sa iyong mga salita. Alisin mo po ang anumang pag-aalala, takot o alinlangan na maaring humadlang sa aming pakikinig at pag-unawa. Tulungan mo po kami ituon ang aming pansin sa iyo at maramdaman namin ang iyong presensya
sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin at sasabihin ay magbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming the solid rock. Amin ding ipitinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga Pilipino. Aming mapagmahal na Ama sa Langit, lumalapit po kami sa iyo upang ipinalangin ang bawat Pilipino. Saan man sila naroon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga pamilya, at ang aming kinabukasan. Naway patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya, proteksyon, at paggabay sa aming bayan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katarungan, katotohanan, at pagmamahal sa bayan. Patatagin mo po ang bawat pamilyang Pilipino. Naway manatili ang pagkakaisa, paggalang, at pananampalataya sa aming mga tahanan. Dalangin din po namin ang mga Pilipino na naharap sa kahirapan, sa karamdaman, at iba't ibang pagsubok. Naway iyong pag-aanin ang kanilang mga pasanin. Bigyan sila ng lakas ng loob at punuin ang kanilang puso ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin po ang kaligtasan at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga malayo sa kanilang pamilya. Turuan mo po kaming magmahal sa isa't isa, magtulungan at magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw kami sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amin ding ipinapalanalangin ang iyong mga anak na nakatira sa ibang bansa, yung mga nagmamigrate na ba, Panginoon. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong kababaang loob po kaming lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagkatiwala po namin sila sa iyong mapagkalingang mga kamay. Naway patuloy mo silang ingatan at sa anumang panganib, sakit, at kapahamakan. Panginoong Hesus, bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, kapayapaan ng isip, at tibay ng loob sa bawat araw. Sa gitna ng kanilang sakripisyo at pangungulila sa kanilang pamilya, naway maramdaman nila ang iyong presensya, pag-ibig, at paggabay. Aliwin mo po ang kanilang puso sa mga oras ng kalungkutan at pagod. At punuin mo po sila ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanilang trabaho at pagsisikap. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang kalagayan. At naway matagpuan nila ang mabubuting tao
na magiging kaibigan at suporta sa kanila. Ingatan mo rin po ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas at panatilihin mong matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya. Tulungan mo po silang manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw sila sa kanilang kapaligiran at maging patutuo sa iyong kabutihan. Amin ding ipinapanalangin, O Diyos, ang aming mga kasundaluhan ng Pilipinas. Aming mapakapangyarihan at mapagmahal na Ama sa Langit. Kami po ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga sundalo na naglilingkod sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ay iyong pagpalain at ingatan habang buong tapang nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang aming bayan, ang Pilipinas. Panginoong Hesus, balutin mo po sila ng iyong banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa anumang panganib at bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa mga oras ng takot, pagod at pangungulila, naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Dalangin din po namin ang kanilang mga pamilya, O Diyos, na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila at punuin ng iyong pag-ibig at katiyakan. At naway patuloy silang magtiwala sa iyong paggabay. Naway muling magkasama ang bawat sundalo at kanilang pamilya sa tamang panahon ng ligtas at may kagalakan. Turuan mo po silang maging instrumento ng kapayapaan, katapangan at katapatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at gabayan mo sila sa tamang landas. Sa pangalan ng aming Amang Diyos at Tagapagligtas. Amen at Amen. At kung magkagayon man, maghandog man ako ng lahat ng aking tinatangkilik at ibigay ang aking katawan upang masunog, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong pakinabang. Mga kapatid, ang talatang ito ay isang malalim na paalala ng kahalagahan ng pag-ibig sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Sa unang bahagi ng unang Korinto 13, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na kahit anong kabutihan o sakripisyo ang ating gawin, kung wala ang pag-ibig, ito'y magiging walang kabuluhan. Maaaring tayo ay magbigay ng malaking kaloob, magsakripisyo para sa iba, o magpakita ng kabayanihan. Subalit, kung ang ating ginagawa ay walang pagmamahal, wala itong tunay na halaga sa Diyos at sa kapwa.
Ang pag-ibig ang nagbibigay ng laman at kabuluhan sa bawat gawa. Ito ang nagpapatibay sa ating intensyon at nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, hindi sapat ang mga gawa o ritual. No? Hindi sapat ang mga gawa o ritual. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pag-ibig, pagmamalasakit, pagpapatawad, at paglilingkod sa kapwa. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, mga kapatid. Hindi lamang damdamin, kundi konkretong kilos ng kabutihan kahit sa maliliit na paraan. Si Apostol Pablo ay binigyan diin na kahit ang pinakadakilang sakripisyo, ang pagbibigay ng lahat o paghahandog ng sariling katawan. Kung walang pag-ibig, ito'y wala ring halaga. Ipinapaalala nito na ang ating layunin sa bawat sakripisyo o kabutihan ay dapat nakasentro sa kabutihan at pagmamahal, hindi sa sariling kapakinabangan o pagpuri. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nag-anyaya sa atin na suriin ang ating mga puso. Ano ang dahilan ng ating mga ginagawa? Para ba sa Diyos at sa kapwa? O para sa sariling kapakinabangan? Naway matutunan natin na ang lahat ng gawaing mabuti ay higit na makabuluhan kapag isinagawa ng may puso at pag-ibig. Ang 1 Korinto, Kabanata 13, ay paalala na ang pinakadakilang yaman at layunin ng buhay ay pag-ibig. Pag-ibig. Walang halaga ang kayamanan, mga kapatid. Walang halaga ang karangalan o sakripisyo kung wala ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa lahat ng ating ginagawa at siyang nag-uugnay sa atin sa Diyos at sa kapwa. Sa bawat araw, mga kapatid ko kay Kristo, sikapin nating magtaglay ng tunay na pag-ibig sa puso at gawin ang lahat ng may kabutihan, malasakit at pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong pusong nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay nakinig at nagmuni-muni sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng liwanag, lakas at pag-asa. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-ibig na hindi mo kailanman ipinagkait sa amin. Panginoong Hesus, habang kami po ay magtatapos at magpatuloy sa aming mga gawain, naway manatili sa aming mga puso ang mga aral na aming natutunan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang iyong mga salita
sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, pananampalataya upang magtiwala sa iyo at pagmamahal upang maibahagi sa aming kapwa. Naway patuloy mo kaming gabayan, ingatan at pagpalain sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kami manatiling nakasandig sa iyo, ang aming the solid rock. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, na patuloy na nakikinig sa ating morning devotion. Ang The Solid Rock ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig, mga kapatid, pakikibahagi at pagbibigay ng inyong oras sa ating pagninilay at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nag-iisa nating tagapagligtas. Mga kapatid, ang iyong presensya at pakikiisa ay isang malaking pagpapala at nagpapatunay ng ating pagkakaisa sa pananampalataya. Naway ang mga mensahe at aral na ating napakinggan ay manatili sa ating mga puso at magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating pagtatrabaho, no? So, kapatid, dalangin namin na patuloy tayong pagpalain ng Diyos, patatagin ang iyong pananampalataya at punuin ang iyong buhay ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag at biyaya ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng nakikinig. Si Deshan, ang co-host. Si Lola Len. Si Ami Barnedo. Shout out kay Theodora. Shout out po kay John at lahat ng patuloy na nakikinig sa ating morning devotion. Maraming salamat. To God be the glory.